Nako, heto na mga kaubayan, sumabog na karma na, rekto walang takas. Imas rehas na, Liveste sumabog na sa galit, ebidensya nilabas na. Yan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kaubayan. Bago po natin i-play ang video yan mga karibin natin, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Eto ngayon ang napaka latest news mga kaubayan mula po sa GMA News. 24 minutes ago pa lang, mainit-init na balita pero bad news. Aray ko po hindi po lahat ay matutuwa dito po sa balita ito sapagkat yung inflation mga kaubayan ay tumaas na po ng 7.2% in April 2026 mga kaubayan. Ako po at isa nga po mga kaubayan sa ating tinitingnan. Kung bakit paano natin nalalaman din na pataas din ng pataas ang inflation sa ating bansa at lugmok ang ating ekonomiya ay yung palitan po ng piso at dolyar. Nako, malapit na po sa katotohanan, malapit na po sa 62. Ang palitan, 62 pesos to $1 mga kaubayan, ang palitan po mga karibin natin. Nakita ko po kanina 61.64 pesos na ang palitan ng dolyar mga kaubayan. Nako, at balita natin ay tataas pa ito ng tataas mga kaubayan. Isa po yan sa mga tinitingnan natin kung papaano po kung paano natin masasabing lugmok ang ating ekonomiya. Pero itong ating mga mambabatas, itong ating mga opisyal ng gobyerno ay busy. Busy na ma-impeach si BP Sara. Akala siguro nila pag na-impeach si BP Sara ay babalik na sa normal yung ating ekonomiya mga kaubayan. Baka nga lumala pa yan mga karibyo natin, di ba? For example lang. Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni Koy D. Kanyada. Ate Claire, to the rescue. Depensahan mo, impeachment pa more. Ayan yung sinasabi natin. The PCO will not agree for sure. Syempre. Biruin nyo nga. Hindi yan. Magiging iba po ang kahulugan ng inflation pag si Ate Claire po ang magsalita. Diba? Tulad po ng nahuli, ibig sabihin na stop daw. Baka yung inflation, progressing na yan mga kaubayan ang meaning. Nako po. Sabi naman po dito ni Faisal Dagulos, bahala na ang pagtaas ng inflation. Ika ng gobyerno basta nakapokus kami sa impeachment. Ayan na. Kinalimutan na daw ang flood control pero ayaw pumirma ng DDS senators sa report ni Lacson, Senator Lacson. Bakit naman pipirma? Totoo ba yung sinasabi doon sa report? Ang tanong, di ba? Mismo ng mga kakampi ni Lacson, hindi pumipirma yung DDS pa mga senator, di ba? Sabi po yan ni Apit. Ayan mga kabayan. Unahin ang impeachment para more fun. Imbis na yung paano ang gawin para maibsan ang pasanin ng mamamayan, hindi ayuda ang sagot. Pero yun po ang sagot nila, ayuda, no? Sasabihin nila, ito po ay ayuda nationwide. Ayun pala mga kaubayan, barangay wide lang pala mga kaubayan at ilang barangay lang. Tulad ng nangyari sa Batangas mga kaubayan, no? Ay nako po, hindi po ito parang itong mga ayuda na ito ay hindi po ito makatao, no? Ito po ay parang pinupolitika lang po nila mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan sa lalo pong tumataas sa mabilis na tumataas na inflation rate ng ating bansa? So just comment down below mga kaubayan at eto. Bago po natin i-play yung video, pasadahan po muna natin itong mga kaubayan. Itong si Vice President Sara Duterte nagsalita na. Ito po ang kanyang sabi mga karibyo natin. Ito palakinin lang natin ito. Ito po ang sabi ni Vice President Sara Duterte. Sa totoo lang, sabi niya po, sa totoo lang, iniwan na ako ng lahat ng kaibigan kong politiko. Pero hindi ako iniwan ng mga kababayan natin. Palapakan po natin. Siyempre,
Ang taong bayan naman po ang nakakakita sa totoong sitwasyon ng ating bansa. Kaya kami po ay naniniwala dito kay Vice President Sara Duterte. At sa simula pa lang mga kabayan, nakita na po natin kung paano po nila trinabaho para lang talaga ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Di ba? Ito naman po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan. Ako, hanggang dulo, sabi po ni Linar, hanggang dulo. BP Sara, hindi kami iiwan ikaw. Ang aming pag-asa na ibalik sa normal ang Pilipinas. Sabi po ni Gabi, correct dito. Kami forever Duterte. Ayan mga kabayan. At isa nga po mga kabayan sa mga patunay na ang ating pong mga kabayan ay nagminamahal at tuluyan pa rin sinusuportahan si BP Sara sa kabila po ng mga nangyayari ngayon sa politika ay ito pong sunod nating ipapakita, ito po ang ebidensya mga kabayan na talagang sumusuporta pa po ang taong bayan kay BP Sara. Ito mga karibin natin Ayon po sa latest survey mga karibin natin mula po sa Pulse Asia, Sara is still on top. BP Duterte leads six-way presidential race. Ayon po yan sa Pulse Asia. Palakpakan po natin. May impeachment pa yan mga kabayan. Ini-impeach pa nila yan pero number one leading presidential sa 2028 mga karibin natin. Talagang wala kayong magagawa. Panalo na po mga kabayan si BP Sara. Ito po ayon sa Politico, Vice President Sara Duterte would handily win the presidency in a crowded six-way field of potential contenders, including Naga City Mayor Leni Robredo and Senator Rafi Tulfo, according to commissioned Pulse Asia survey obtained by Politico. Ayan mga kabayan, bakit hindi nyo naman pinangalanan si Risa Hontiveros? Magagalit niyan. No? Kahit hindi pumapasok si Risa Hontiveros sa mga survey, pangalanan nyo naman, kawawa naman yan diba? Marami nang ginawang kadramahan, hindi pa rin nagtatap mga kabayan sa mga survey. So yan po ito po yung patunay na talagang marami po ang nagmamahal kay BP Sara Duterte. Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol dyan mga kabayan. Sabi po dito ni Volts Biniga, si Sara lang naman ang nag-declare at ikot ng ikot sa probinsya, nagkampanya. What? Nangampanya na daw si BP Sara. Ewan ko dyan kaya Volts mukhang hindi naman nangangampanya. Sabi po dito, the multi-billionaire nepo-political candidate. Sino ba yan mga kabayan na multi-billionaire? Okay? Puro reject at pipitsugin katunggalin ni BP Sara kung ang mga yan lang. Oo nga sino ba ito mga kabayan na mga pipitsugin daw I think hindi ito pipitsugin si Rafi Tulfo pero nawala kasi yung momentum ni Rafi Tulfo nung di ba? Nung nag-imbestiga siya sa Lotto. Tapos ngayon hindi na siya nagsasalita patungkol sa flood control scam mga kabayan kaya nawala po yung momentum ng kanyang pagiging senador, di ba? Buti pa noong hindi pa senador mga kabayan, maingay po sa mga issue sa ating bansa. Pero nung naging senador na, hindi na natin naririnig ang boses ni Rafi Tulfo. Ito si Leni Robredo, si Bam Aquino, Risa Hontiveros at si John B. Cremulya, mga posibleng maging katunggali ni Vice President Sara Duterte pagdating po ng 2028. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below at eto, pasadaan na po natin yung video, pasok. Itong nakakagulat. Viral na trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang naglabas ng matinding pahayag si Batangas 1st District Representative Leonardo Ligarda Laviste kalakip ang isang larawan ng umano'y meeting niya ni Executive Secretary Ralph Recto at Congressman Edwin Guardiola kung saan ay inalok siya
na maging partner ng dalawa. Sa kanyang social media post ay direkta niyang sinabi na inalok siya ni Secretary Ralph Recto at Congressman Edwin Guardiola na maging partner nila. Kasabay ng naging pahayag ni Laviste, inilabas din niya ang larawan bilang patunay umano na naturang pag-uusap. Ayon sa kanya, ito daw di manong larawan ng meeting nila kung saan ay hinihingi ng dalawa ang tulong ni Laviste para sa kampanya ni Vilma Santos at Luis Manzano. Iginit ni Laviste na nais niyang dalhin ang usapin sa Kongreso. Ayon sa kanya, hinihiling niya ang Kongreso na bigyang oras ito upang ilahad ang modus nila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Ang revelasyong ito ay dumarating sa gitna ng lumalalang banggaan sa pagitan ni Laviste at ng economic team ng pamahalaan, particular na sa usapin ng VAT reduction, excise tax sa langis at iba pang economic policies. Sa mga naunang pahayag, ilang beses nang tinukoy ni Laviste si Recto bilang umano'y hadlang sa mga panukalang may layong magbigay ginhawa sa mamamayan. Pero bago ang lahat, mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, dati kong ginagalang si Ralph Recto. Ito ang reaksyon ni Batangas 1st District Representative Reynaldo Legarda Laviste matapos ang captionless photo dump ni Ralph Recto na nagpapakita ng kanilang dating ugnayan. Dahil dito ay naglabas ng personal na pahayag si Leonardo, kalakip ang isang larawan kasama si Recto. Tila direktang tugon ng isyong umiikot sa pagitan nila. Sa kanyang post ay binalikan ni Laviste ang kanilang nakaraan. Ayon sa kanya ay noong bata pa siya ay sobrang ginagalang niya si Ralph Recto dahil kaibigan ito ng nanay niya. Dagdag pa niya ay nanumpa daw siya sa harap nito bilang pagpapakita ng kanyang paggalang. Ngunit ayon kay Laviste ay nagbago umano ang lahat ng magsimula siyang magsagawa ng investigasyon. Sunod-sunod na ang mga atake sa kanya nung sinimulan niya ang investigasyon sa DPWH Batangas at ang mga kumpanyang konektado sa mga Guardiola. Dagdag pa niya, ang mga naturang atake ay inuugnay umano sa mga koneksyon ni Recto at Guardiola. Sa gitna ng lumalalim na sigalot na nanawagan si Laviste ng formal na aksyon mula sa Kongreso. Ayon sa kanya, nananawagan siya sa Kongreso na imbestigan ang koneksyon ni Guardiola at Recto. Dapat din daw suriin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung may tumutulong kay Guardiola mula sa loob ng Malacanang. Dahil nga dito ay naglabas din ng kanyang pahayag sa Executive Secretary Ralph Recto kung saan tinawag pa niyang baliw si Congressman Laviste. Ayon pa sa official report, nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. The guy is crazy. Recto, tinawag na baliw si Laviste. So yan mga kababayan, tinatawag na baliw. Nung una rin si Kung Miao, di ba? Tinatawag rin nilang baliw si Kung Miao. Pag ikaw pala ay against sa administrasyon, no? Tatawagin ka nilang baliw. So, ayan mga kababayan, di bali na pong maging baliw tayong lahat, no? As long as nasasabi natin na na ilalabas natin yung mga kalokohan nila, di ba? Oo. Palag ba kayo mga kababayan, lahat po ng mga nagkriticize sa gobyernong ito ay tawaging baliw. Di bali sasabihin naman ng mga loyalista at pinklawan, ay mga baliw yan mga kababayan, huwag kayong maniwala. Ito lang masasabi namin sa inyo. Di bali ng baliw, di ba? At least na ilalabas yung buong katotohanan. Diba? Hindi tulad ninyo. Nako po. Baka nga binabayaran pa kayo. Kongresista agad bumuelta. Uminit ang bangayan sa pagitan ni Executive Secretary Ralph Recto at Batangas 1st District Representative Reynaldo Legarda Laviste matapos ang viral na palitan ng komento kaugnay ng isang larawang ibinahagi ni Laviste na umano'y patunay ng kanilang meeting. Sa ilalim mismo ng post si Laviste, diretsang nagkomento si Recto. The guy is crazy. Nauna na ibinahagi ni Laviste ang isang larawan ng umano'y meeting nila ni Recto at ni Congressman Edwin Guardiola kung saan iginiit niyang inalok siya na maging partner at humingi umano ng tulong para sa kampanya ni Vilma at Lucky. Inalok ako ni Secretary Ralph Recto at Congressman Edwin Guardiola na maging partner nila. Itong ang picture ng meeting kung saan hiningin nila ang tulong ko para sa kampanya ni Vilma at Lucky.
Kasabay nito ay sinabi ni Laviste na nais niyang ilahad ang umano'y modus sa Kongreso. Hindi rin nagpatinag si Laviste sa naging komento ng mismong post matapos tawaging baliw ni Recto ang ganitong sinagot. Hindi to AI, di ba Recto? Ang kanyang sagot ay tila patutsada sa personalidad na question na maging totoo ang larawan kayang ibinahagi kalakip ng kanyang mensahe. Ang palitang ito ay hindi na lamang simpleng personal na sagutan kundi bahagi ng mas malalim na banggaan sa pagitan ng dalawa. Sa mga nakarang linggo ay ilang beses nang pinangalanan ni Laviste si Recto bilang umano'y hadlang ng mga panukalang pagpababa ng VAT excise tax sa langis at iba pang economic reform. Sa kabilang banda ay nananatiling tahimik pa sa opisyal na pahayag si Recto hinggil sa mga detalyeng aligasyon maliban sa maikling komento na naging viral. Sa gitna ng kontrobersyang simpleng comment thread ay naging sentro ng pambasang usapan. Pinag-uusapan hindi lamang ang isyu kundi pati ang tono ng diskurso sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno. The guy is crazy, hindi ito AI. Dalawang maikling linya, ngunit sapat upang lalong paintingin ang atensyon at magbukas ng panibagong yugto ng sagutan sa pagitan ng dalawang personalidad. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan sa banggaan, no? Labanan ng mga politiko na si Liveste at si Ralph Recto mga kababayan. Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.